Ayun na, pasikat na yung araw. Good morning mga kamuka. Yan ang isang nakakatakot na aray ko po, napaka-traffic. Go, push. Ayan o, sabay-sabay. Let's go. Usually gantong oras talaga nandun ako sa office. Ganda ng panahon ngayon. Ganda ng panahon, no? Hindi mo akalaing may bagyong parating. Mag-iingat tayo, maganda na tayo. Ayan mga kamuka, welcome nga pala sa ating buhay-buhay vlog number 30 na nga pala tayo mga kamuka. Good morning mga kamuka. Good morning. Kamusta? Shoutout. Ayun mga kamuka, good morning nga pala sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ayan, time check ngayon. Alas 6 na yata. Mag-alas 6. Ang pasok ko naman is alas 7. Sana hindi ako malate ngayon. Ayun mga kamuka, pasok tayo ng trabaho nga pala ngayon. Kamusta kayo? Grabe yung panahon ngayon mga kamuka. Nakita nyo ba yung nangyari sa Cebu? Hindi nila inaasahan yun. Sobrang nakakatakot yun. Dilubyo, bangungot, ano pa bang pwedeng itawag doon? Sobrang daming nasayang na nagamit sa ganon. Sobrang daming nasayang mga sasakyan, natabunan ng graba, ng putik, ng mga bato. Grabe yun. Halos kada scroll ko sa newsfeed ko, yun ang nakikita ko. Yung mga taong nasa ibabaw ng bubong, may mga bata, nauulanan, giniginaw. Grabe, nakakaiyak. Dito sa Luzon may tatamang super typhoon. Maganda tayo habang maaga pa. Salamat. Ito, buti na lang pinaderan to kasi bumabaha rin dito sa amin, malalim din. Ito, ginawang project dito, tinaasan, ayan o. Kasi yan, bumigay nung nakaraan. Tapos lahat ng tubig sa creek umapaw dito. So itong village namin, nasa tabi rin ng creek to. Hindi rin kami safe dito. Lagi rin kami binabaha dito sa lugar namin dito. Kaya nararamdaman ko yun ng mga nararamdaman ng taga Cebu. At saka yan, yung bundok namin sobrang kalbo na. Lahat ng putik na nanggagaling doon sa quarry dumidiretso rin dito sa amin. Talagang iniiwanan kami ng napakakapal na putik na napakahirap linisin. Sobrang dama ko yan, yung mga na-experience ng mga binaha sa Cebu. Grabe. Dati nga walang bagyo, habagat lang. Grabe, binabaha kami. Pati to, yung creek na to, maapaw to. Tapos hindi na madaanan tundaan. Hindi na talaga sobrang lakas ng current. Ayan, sa ngayon alas 5:43 ng umaga, araw ng Friday ngayon. Hindi pa natin dama dito yung malakas na bagyo, yung super typhoon Uwon. Maglalandfall siya ng linggo, Sunday and Monday talaga malakas na tama nun. Pero baka Sabado pa lang madama na natin siya. Ayun, advice ko lang, magligas na tayo ng mga importanteng gamit, mga damit, tsaka pagkain. Yan ang pinaka-importante. Sa Cebu ngayon, sa pagkain sila nagsasuffer. May isang ako napanood na interview, hindi daw nila kailangan ng pera kasi halos wala rin naman sila mabibilihan. Dahil pare-pareha silang nasa lanta, ultimo yung mga tindahan. Di ba nga inaanod yung mga paninda, yung mga grocery. Wala din. Ang kailangan talaga sa Cebu, pagkain. Araw-araw hanggang makarecover. Tubig, malinis na tubig. Yan ang kailangan ng Cebu ngayon. Galing din ako sa Cebu before. Nag-ride din ako dyan. Nakita ko ang Cebu, nadaanan ko yan mula sa Mactan, Mandaue, Talisay, hanggang doon sa Karkar. Na-rides ko yan hanggang papunta ng ano ba to, sa kabilang bahagi yon, sa may yung may turtle nakalimutan ko yung pangalan, Mualbual. Yon, na-rides ko yan papunta ng Mualbual mula Cebu City. Grabe yung nangyari sa Cebu. Pray for Cebu, sana makabangon agad, sana makarecover agad. Mahirap pero kailangan
Let's go mga kamukha. Ngayon papasok naman tayo ngayon sa trabaho. Maaga yung pasok natin ngayon, alas 7. Pero grabe, medyo late na tong alis na to dahil napaka-traffic na. Sa pool ko na yung rush hour. Medyo natagalan ako mag-prepare. Ayun mga kamukha, ingat tayo, keep safe tayo. Ngayon darating na weekend. Mukhang matindi-tindi tong bagyong tatama sa atin. Sana malusaw o di kaya sana maligaw. Ayan mga kamukha, welcome nga pala sa ating buhay-buhay vlog number 30 na nga pala tayo mga kamukha. So 30 videos na yung nagagawa natin sa buhay-buhay. Una na ako sir. Ayan mga kamukha, 30 na tayo. Buhay-buhay vlog number 30 na nga pala tayo. So ngayong araw, papasok ulit tayo ng trabaho. Araw ng Friday again. Medyo nagmamadali tayo dahil sa pool na natin talaga yung rush hour ngayon. Alas 7, pasukan na rin ng mga estudyante. Mga estudyante, ingat tayo. May darating na bagyo tayo. Huwag natin baliwalain. Sa Cebu hindi nila talaga in-expect na ganon yung kalakas, yung tama ng bagyo, yung pati yung grabe. Kitang kita sa video, nakakapanlumo. Tayo, ganon din tayo. Wala rin naman yata meron, may magagawa tayo. Ako nga, bala kong Sabado pa lang yung motor ko to, si Barok, iiwanan ko na to kay Ruru. Iiwanan ko na to kay Tita Ruru kasi mataas-taas yung lugar nila Tita Ruru. Tapos uuwi ako ng bahay. Bala ko nga, ilikas na isa-isa eh. Meron pa naman kaming washing machine, bagong-bago, malulubog agad sa baha. So ayun, bala ko isa-isang. Kasi kung sobrang lakas yung katulad sa Cebu, kung mangyayari man yun, wag naman sana. Kahit anong angat ko ng gamit sa bahay namin doon, ay aabutin talaga yun. Dahil ang pinakamataas lang naman na napag-aangatan ko sa bahay ay yung lamesa lang naman namin, tsaka yung double deck. So kung lalagpas hanggang bubong yung tubig, grabe na yun. Hindi ko pa naranasan yun. Ultimo nung Ondoy, hindi umaabot ng ganong kataas. Nung Ondoy, ang tubig lang sa bahay hanggang dibdib, pero hindi lumagpas tao. Pag lumagpas tao, sobra na yun. Bangungot na sa akin yun. Ngayon kasi ako lang sa bahay, so ako lang din yung mag-aangat. Ako lahat magsasalba ng gamit doon. Siyempre hindi ko kaya nung mabilisan yon kapag yung sobrang bilis ng pagtaas ng tubig katulad dun sa Cebu. Halos hindi nila alam kung anong unahin nilang isalba. Halos wala silang nasalba. Sobrang bilis ng pag-angat ng tubig. Napakahirap nun. Traumatic talaga yun, lalo sa mga kabataan. Kami kasi palibasa dito sa San Mateo, nasanay na kami ng binabaha kami dito. Marami ring bahaing area dito, lalo na yung mga nasa mabababang area sa tabi ng ilog. Alam nyo na, huwag nyo nang intayin. Ako, this coming Saturday, gagawa na ako ng paraan. Kung hindi ko aangat yan, iaalis ko na muna sa bahay yung mga hindi dapat mabaha. Pero may washing namin ni Ruru, wala pang 2 linggo yun. Kabibili pa lang namin nun, Panasonic na 80% dry. Mahal din yun, nasa kulang-kulang 30 din yun. Isa yun sa mga nakakaiyak. Alam mo yun, pinaghirapan mo rin yun eh. Sabihin na natin di naman kamahalan yun, pero syempre pinaghirapan mo sa trabaho yun eh, yung pinambayad mo doon. Kaya masakit talaga yun, talagang puta. Nakakaiyak makita yung mga gamit nyo na wala na, di ba? Lalo na yung bahay na aaludin, iyak ka talaga doon. Doon ka na lumaki, doon ka na pinanganak, doon ka na nagkaisip, tapos sa isang iglap, di ba, magiging malulusaw yung rin lang ng baha. Usually nanggaling ang baha sa sa bundok. Sa bundok talaga. Tapos may kasamang putik, mga graba tsaka bato.
Ah, dito sa amin San Mateo, kahit ano kahit dito ka lang tumayo sa may dito matatanaw mo yung pagkauka ng bundok matatanaw mo yung ukab halos pagka mga ilang taon pa butas na yan hanggang dun sa kabila. Basta tayo na mga residente, mag-ingat tayo. Mga mukha, Bali Conception na nga pala tayo. Ayoko tignan yung oras. Putik yan, nakaka-stress pag nakikita ko yung oras tapos papasok ka ng trabaho tapos malilate ka. Lalong tumutulin yung takbo ko nag-o-automatic ako minsan delikado rin risky rin ayaw natin maliit lahat, pero kasi kung ma-aksidente naman tayo dahil dun wag na lang, tanggapin ko na lang maliit ako. Magkano lang naman bawas sa sahod ko nun hindi naman tayo makawalan ng trabaho basta-basta nun. Wala rusher maga pasok natin hindi na tayo pang gabi, morning shift na nga pala tayo mga kamukha. Woohoo! Ang sarap ng pang-umaga, sobra. As in, normal yung tulog mo. Kasi ako, hirap ako matulog sa umaga tapos tuwan-tuwa nga ako nung napunta ako sa gabi. Napunta ako sa umaga na shift dahil naisip ko doon makapag-rest ako ng maayos sa gabi. Problema ko naman ngayon, napakaaga kong magising. Ang alarm clock ko alas 4 ng madaling araw, pero minsan alas 2 gising na ako. Tapos hindi na ako makatulog ng maayos nun, lalo na kapag nahawakan ko na yung cellphone ko. Napakabilis kumain ng oras kapag nag-scroll ka ngayon sa Facebook. Sobra. Yung 2 oras, pag ginawa ko yung phone ko na nakahiga ako, hindi ko na namalayan yun. Ubos yun. Grabe. Yun ang struggle ko ngayon. Kailangan may allotted time ako dito sa papunta ng BGC. Kasi nga ganito aray. Kaya ayoko talagang abutin ng ganitong yung mag-aalas 6. Alas 6 ayoko. Kaya usually talaga sibat ko alas 5. Madilim pa para hindi pa ganun dami ng sasakyan. UNTV, dyan pala yung ng UNTV. Paano ba tayo makakatulong sa Cebu mga kamukha? Yung mga kabanda ko gusto nila mag fundraising So tutugtog kami ng live sa online, tapos parang piso GCash donation. Yung piso mo na donation is malaking tulong na para sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. So yun ang balak namin mag-live kami, so online performance, tapos hingi kami ng tulong for charity sa Cebu. Tapos siguro contact kami sa Cebu paano namin mabibigay yung funds, yung maganda pagkain, pambili pera na lang ganun. So titignan namin, pero dapat as early as ngayong weekend sana Problema naman mukhang babayuhin tayo ngayong weekend. Baka habang nagtutugtugan kami, kanya-kanya kami ng kalas, dahil yung mga sarili naming bahay binabaha na rin. Kasi mga kabanda ko, bahain din yung mga lugar nila So malalaman natin ngayong weekend. Ayun mga mukha, alam nyo na ngayong weekend Grabe yung bagyo. Ako, nanonood ako dun sa news, yung mga legit na balita sa GMA. Minsan wala ayokong isipin na exaggerated, pero mas maganda na yon para mas lalong maghanda yung mga tao. Minsan okay na din yon, at least kahit paano. Mahirap kasi kapag ang tao walang takot
Hindi ka takot na bahain kayo, hindi kayo, no? Minsan sa sobrang kampante natin, ako, maraming nasasayang na ano, gamit. Eh kapag takot kang bahain, parang ang OA mo, wala pa nga yung bagyo, is lumilikas ka na, tapos lahat ng gamit mo nakaangat na. So OA pero mas mabuti pang maging OA sa panahon ngayon. Dati ako hindi pa ako mag-aangat ng gamit niyan hanggat di ko natatanaw na tinutubig na yung gutter namin. Hanggat hindi nag-gutter deep dun sa street namin, hindi ako mag-aangat ng gamit. Ayun, napatapon yung una naming supa kasi nagulat ako sa biglang, as in parang ano lang, 3 minutes lang, ganun lang kabilis nung umangat yung tubig. As in dami kong nasayang na damit, katangahan ko. Biro mo, hinihintay ko pang tumaas yung tubig bago ako mag-angat. Sobrang tamad ko, ayop yan. Huwag kayong gagaya sa akin. Dati ganun, para kasing kampante ako, hindi tataas yan. Tsaka natamad ako mag-angat kasi mag-isa lang ako mag-aangat ng mga gamit, walang katulong. So ayun, ang ending, ang daming gamit na napatapon. Thank you Lord kasi ngayon maganda yung panahon. Mukhang mainit mamaya Sana sa Cebu maganda rin yung panahon para kahit pa paano makapagpatuyo sila ng mga damit nila ron. Makapag ayos-ayos sila, or marikesa nila yung mga gamit na pwede pang mapakinabangan dun sa mga bahay. Grabe. Parang kagabi, nung isang araw, puro yun ang pinapanood ko, yung mga sa Cebu, yung mga nasa bubong. Grabe. Riverbanks na tayo mga kamukha. Grabe, ayun na, pasikat na yung araw. Haring araw, lusawin mo yung bagyo. Ang ganda ng sunrise. Good morning mga kamukha. Ingat tayong lahat sa mga pumapasok ng trabaho ngayong araw ng Friday, at saka sa mga naka-day off na ngayon, at saka mga naka-long weekend. Have a nice weekend nga pala sa inyong lahat. Mag-iingat tayo kung saan man tayo pupunta, kung ano man ang gagawin natin. Palagi tayo mag-iingat. Nandito na nga pala tayo sa papasok ng Marcos Bridge. Papunta na tayo ng C5, papasok ng trabaho. Ayun, eto Marikina River sa kaliwa ko. Yan ang isang nakakatakot na ano dito. Grabe, may ginagawang pader. Wow, sana mag-continue yan. May ginagawa silang parang pader sa gilid ng ayos, di ba? Hindi na lalabas yung tubig sa Marikina River. Woo! Good morning. Ano nga ba yung sasabihin ko? Eto, maapaw yan dito kapag ka sobrang malala talaga nagkakaroon ng defect yung busina ko ayaw agad gumana. Nabasa-basa na naman kasi ng ulan. Let's go. Putek, dito pa lang Aray ko po, napaka-traffic. Kailangan natin gawa ng paraan to. Dito pa lang ang haba pa ng C5. Sana dito lang, yung ganyan lang sa stoplight yung ipon. Ganda ng panahon ngayon. Sana magtuloy-tuloy. Pagkaya nagtuloy-tuloy ng maaraw hanggang Sabado, hanggang Linggo. Thank you Lord talaga.
Dito na tayo sa Kalayaan. Ang init na, siguro mga mag-alas 7 na. Ayokong i-check eh. Mamaya ako na ita-time check pag malapit na ako sa parking. Hindi pa pala ako nagja-jacket pagka morning kasi ano, malamig pa naman yung hangin. Nagja-jacket lang ako or nagja-jersey kapag medyo tirik na yung araw. Mahapdi na sa balat. Eto na, papasok na tayo ng market. Layo ng office ko, no? Kayo ba papasok ng trabaho pag ganito kalayo? Depende sa bigayan, no? Ako nakadepende lang din naman ako sa bigayan. Kung olats naman yung bigayan tapos ganito kalayo, syempre negative tayo dyan. Usually naman dito sa BGC kahit pa paano may laban-laban naman yung bigayan ng sahod dito. Kaya kahit malayo to, maraming nagtsatsaga dito. May ka-workmate nga ako, taga Nabotas, taga saan ba to yung bahain din? Sa Malabon. May ka-work ako, taga Bulacan pa. Araw-araw nagbabiyahe. Sabi ko grabe, layo nun ah. Kasi nga dito nagbibigay talaga sila. Eh kung sa San Mateo naman ako mag-work, wala naman ako makukuha ng trabahong maganda doon. Kaya dito na ako. May mga nagtatanong sa akin, ano ang field of work ko. Isa po akong technical support na pang umaga. Pero ang natapos ko po sa college is IT. So medyo computer work din naman, related naman ng kahit papaano, ng kahit konti. Pero nagko-calls din po ako. Nanggaling na rin ako sa Alorica. Naging technical support na rin ako sa Alorica. Healthcare, yan. So ayun, sana nga purso natin yung natin eh, yung IT course natin. Baka naman may mga hiring dyan, hiring nyo naman ako ng IT. Meron din ako CCNA certification, yung routing and switching, Cisco. Let's go BGC na. Anong oras na ngayon? Natin i-time check. Bang 6:30. O diba alas 7 pasok ako. Sakto lang yung dating ko. Alam nyo ba tong alam nyo ba tong BGC? Alam nyo ba mga kamukha tong BGC is medyo safe sa baha? Anong medyo? Medyo ang tawag dyan, kahit pa paano hindi masyadong binabaha. Kasi dun sa may ilalim ng P. Burgos, alam nyo bang may napakalaking imbakan ng tubig doon? Parang flood control project. Parang ang tawag sa ganun ba? Basta parang tunnel na kapag may baha, dun pupunta lahat ng tubig. Pero meron nun dito sa BGC, ang ilalim ng BGC is merong imbakan ng tubig. Kaya itong BGC is medyo binaha na yung lahat. Ito hindi pa rin. Kasi ayun nga, meron siyang tunnel sa ilalim. Dun pumupunta lahat ng tubig. Okay, dito nga pala ako nag-U-turn. Ayun, may nag-U-turn na rin. Wala namang nakasign dito na no U-turn, kaya ayos lang. Tapos dito tayo pupunta sa 3 Parkade. Dito kasi yung parking natin eh. Ayan, to yung building na to sa kaliwa. Wow! Good morning! Sana laging ganyan, no? Wag nang umulan. Wag nang umulan. Yun, walang pila. Walang pila, smooth lang, brother. Marami rin kasing umuwi ngayon eh, lumalabas. Pero dito pagka mga alas 9 na ng umaga, nagkakapunuan na. Ate, good morning. Salamat.
Salamat kaayo. Let's go. Woohoo! Ah! Andito na tayo. P2. Lagi tayo sa P2. Kasi doon yung pinaka-parking ng motor. Yung isang buong palapag ng P2 na yon is for motorcycle parking talaga yon. Oh, madulas yan. Dami na agad oh. Ang dami naman pauwi pag ganitong umaaga. Kasi yung mga panggabi naman pauwi na sila. Dito lang ako, bungad lang ako lagi nagpa-park eh. Oh, may nakapwesto sa pwesto ko. Dito na lang ako. Kabilang pihit. Yan, ito. Parking natin dito. Oh, bawal dyan kasi may paliko nga. Dito na lang. So may tabi ng Vespa. Safe na tayo dito. Yan ang pangarap kong motor. Kailan kaya ako magkakaroon yan? Kaso pag nilong ride ko ng North Loop yan, tapos bumigay, saan kaya ako bibili ng pyesa nyan? Eh yung sa patio nga, yung gulong walang mabilihan. Let's go. Ayan mga kumapali, pauwi na tayo ngayon. As of now, hindi pa rin dama masyado yung bagyo. Napakainit pa rin ang panahon. Uy, ayaw nyo dito? Libre dito. Barya ate. Maganda pa rin yung panahon, mainit. Hindi pa nadadama yung bagyo ngayon. Let's go! Biyahe tayo. Uwi tayo ngayon. Sa palagay ko, bukas pa mag-uulan. Pero wag naman sana. Wag na sana. Doon sa tulay na yun, oh. Nakita niyo mga yan, dyan tayo dadaan sa tulay na yan. Let's go. Papasok to ng Kapitolyo. Yung kaliwa naman ito, papunta naman ng Ortigas. Yay. Kasya naman yung gilid dito yung motor. Yun, no. Hindi na mainit, kaya di na ako nag-jersey. Usually pag ganitong hapon, di na ako nag-jersey. Tapos pag umaga hindi na rin ako nagje-jersey kasi hindi rin naman mainit. Ang problema na lang yung rush hour talaga, yung traffic sa pool talaga. Salong-salo ko yung rush hour ng papasok sa rush hour ng pauwi. Dahil nga nag-adjust kami ng oras, naging 6 AM ang pasok ko, naging 7 AM na. So ayun, go. Ang ganda ng panahon, no? Di mo akalaing may bagyong parating. Mag-iingat tayo, maganda na tayo. Bukas malalaman ko na kung maglilikas ba ako ng gamit. Siyempre under observation pa naman yung lagay ng panahon. Marami pang pwedeng mangyari. Pwede pa siyang malusaw,
Pwede siyang pag tumama siya sa Sierra Madre, bigla na lang siyang humina or mawala. Kasi ang bundok daw is nakakabuwag yan ng bagyo. Kasi sira niya yung diskarte ng bagyo. Or minsan naliligaw na yung bagyo, napupunta na sa sa China. Sa China na lang, no? Doon na lang patamain. Potek, di pa pala tayo nag-change oil kasi hinihintay pa natin yung air filter. Air filter tsaka gear oil. Kasi nung pauwi kami ng Tita Ruro, hindi ko na lang na video kasi sobrang lakas na ulan. Bali tinago ko na yung camera ko. Share ko lang sa inyo, may nadaanan kami dalawang ilog na umapaw dun sa Tayabas. Una yung sa bypass road, tumaas yung tubig, sobrang lakas ng agos, grabe. Unang lusong ko, namatay agad yung makina Kala ko nga di naandar Nung unang push start ko, umandar. Pero pagka ginagasan ko, namamatay yung makina. Buti na lang naging okay naman. Nung medyo tiniwarik-tiwarik ko, ginawang enduro no. Okay naman, so parang mandar naman. Tapos tapos sumunod sa may tulay, umapaw sa tulay yung umapaw yung tubig sa tulay, umapaw yung ilog sa Tayabas. Sobrang lakas ng ulan galing bundok. Yun yung pangalawang lubog. Yung kay Tita Ruro nga, ako na yung nag-drive tapos pinaglakad ko na lang siya doon sa may malakas na agos kasi baka maanod siya kasama ng motor kasi nahirapan nga siya kasing itukod. Medyo hindi lapat yung paa niya, medyo tiptoe sa sahig. Kung tiptoe ka tapos malakas yung current, bagsak ka doon. Nakauwi din. Thank you Lord. At nakauwi tayo nang hindi pa bumabagyo. Sir, morning. Morning, evening na pala. Ayun mga mukha, so maraming salamat nga pala. Buksan natin yung MDL para makita nyo yung daan. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo. Buhay vlog number 30 na nga pala tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa suporta nyo. Sa mga bago pa lang sa channel ko ay welcome nga pala kayo dito. Ako nga pala si Nachok ako. Chok ako dun Nachok ako dun Len. Ako nga pala si Jeff Media. So sa mga bago pa lang sa channel ko ay welcome kayo dito. At kung nagugustuhan mo, nag-i-enjoy ka sa mga vlog ko, huwag mo namang kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paano, dito ko na lang din pala puputulin ng video na to. Ride safe, ingat tayo palagi. Lalo na ngayon, may padating na bagyo. Ingat lahat. Ride safe and peace out and see you in the next vlog. Bye bye, like and subscribe. Woohoo!